Isang magandang gabi pang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang pinamagatan ko itong The Chronology of Time. Ito'y magmula sa Day 1 hanggang sa kasalukuyang panahon. Ay ito ang Day 12, ang kasalukuyang panahon. Hinahati ito sa 6, Day 1, 2, 3 hanggang 6. Ito yung 6 na araw. At ang pangalawa ay ang 4 na araw. Itong 6 na araw na to, ito yung Day 1 nung nilikha ng Diyos ang liwanag. So Day 1, Day 2, Day 3 hanggang 6. Sa ika-6 na araw nalikha na ng Diyos ang buong sanlibutan. Kasama na dito ang tao sa ika-6 na araw. Last part sa ika-6 na araw. O kaya ito'y ang sabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang sabi dito na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ngunit matatagpuan dito ang context sa mga banal na kasulatan sa Abraham chapter 3 verse 4. Ito ay nasa ang mahalagang perlas ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. From 1 to 6 day, ito yung kulay orange. At ang sumunod, ang kulay green, ito naman ang kulay green, ang 4 na araw. So katumbas din ng 4,000. At ang pink, ito yung 2 araw, ito yung kasalukuyang panahon, ang year 2000, 1 to 2000, o 2023. O ito lang ang kabuuan sa ating time. Kaya ang pagkasunod-sunod, ang chronology of time, pagkasunod-sunod ng mga panahon. Umpisa ko dito sa Day 1 dahil sa alam natin ngayon na ang marami dahil sa siyensya at sa dito sa nababatay sa mga banal na kasulatan ay magkaiba ito. Dahil sa siyensya na itinuturo na rin sa mga eskwelahan, meron ng mga libro, meron na tayong billions of years, millions of years. Totoong may billions, totoong may millions, ngunit ito ay in seconds and in minutes. Millions and billions. Minutes or seconds. Ngunit wala pang billion of years kung pagbabasihan natin ng mga banal na kasulatan na sa unang araw nilikha ng Diyos ang liwanag. Dahil puro kadiliman, nilikha ng Diyos ang liwanag. Ito nakasulat sa Genesis chapter 1 verses 3 to 5. Then God commanded, "Let there be light." God was pleased with what He saw. Then He separated the light from the darkness, and He named the light day and the darkness night. Evening passed and morning came. That was the first day. Unang araw, kung pagbabasihan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ito ay 1,000 taon na ginawa ng Diyos ang paglikha niya sa liwanag dahil puro kadiliman noon. Ang kanyang espiritu ayon sa nasa ibabaw ng tubig. Ayon sa Genesis 1 chapter 1. Sa pangalawang araw, day 2, Genesis chapter 1 verses 6 to 8. Then God commanded, "Let there be dome to divide the water and to keep it in 2 separate places, and it was done. So God made a dome, and it was separated, the water under it from the water above it. He named the dome sky." That was the second day. O sa unang structure, ito ang day 1. Day 1, equivalent to 1,000 years nang nilikha ng Diyos ang liwanag. Tinatawag niya itong day. At ang kadiliman, dahil puro kadiliman noon, ay ito yung darkness. So sa pangalawang araw, ito yung topic sa pangalawang araw, ito na yun. Nilikha ng Diyos ang dome sky. Ito yung magsiseparate sa tubig sa baba at sa tubig sa taas. Ito naman ang structure noon. Ito yung buong sanlibutan or the universe. Nung nilikha ng Diyos ang liwanag, dahil puro kadiliman ito, liwanag, dahil ang sanlibutan ay umiikot, ito yung nag-represent dito sa lupa, ito yung sa ground na ito, sa land. So ito yung liwanag, sa kabila nito ay darkness. Kung kaya ito yung pag-ikot niya ito sa kabila, ito yung darkness. Dito liwanag lang muna, pero ang kabila ito ay darkness. Kung kaya ang darkness tinatawag niyang night. So dito pa lang na nalikha na ang day and night. Sa pangalawa, ito yun ang dome o sky na namaghati sa tubig sa baba at sa tubig sa taas. Ito sa pangalawang araw na nilikha ng Diyos ang dome. Tinatawag niya itong sky. Ito sa second day.
At sa pangatlong araw, ito yung sinabi, Genesis chapter 1 verses 9 to 13. Let the water below the sky come together in one place, so that the land will appear. He called the land earth and the water sea. Sabi pa niya dito, let the earth produce all kinds of plants, namumunga at nagbubutil. Kaya dito sa ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang mga, ito na yun ang nangyari. Sa sinasabi niya na magsama-sama sa dako ang tubig upang lumitaw ang kalupaan. So ito na ang kalupaan, lumitaw na ang kalupaan. Ito ang tinatawag nating mapa sa kasalukuyan. Ito ang katubigan na tinatawag niyang sea, at ang lupa ay tinatawag niyang earth. Ito lang sa pangatlong araw. So ito yung party na ito, party lang ito sa buong sanlibutan. Ito ang buong sanlibutan. Ito yung land na earth. Ito lang ang earth, ang tubig, ito ang tubig. Ito naman ang tubig sa taas, ito yung nag-uulan. Ito yung dome sa pangalawang araw ng likha upang maghati sa tubig sa baba, sa tubig sa taas. Ang iba ay pumunta sa taas, ito yung nag-uulan, bumabalik ito sa lupa. Sa ika-4 na araw, Genesis chapter 1 verses 14 to 19, let lights appear in the sky to separate day from night, and to show the time when days, years, and the religious festivals begin. Ito yun ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Nilikha ng Diyos ang araw sa sky, dito sa taas ng mundo. At nilikha ang buwan ng two larger planets, ang araw at ang buwan sa kabila. Dahil ang araw ito magliliwanag sa araw at ang buwan ito magliliwanag sa gabi. At ang mga bituin, nilikha ang mga bituin. So ito na ang nangyari sa 4th day. Sa 5th day, nilikha ng Diyos ang lahat ng nabubuhay sa tubig. Sa tubig na ito, lahat, pati na sa taas, meron na rin dito nilikha ng Diyos. Dahil saan man ito, pagbagsak nito, may mga itlog nito, pagbagsak sa lupa ay may mga isda. Parang ito, kung saan may tubig, meron itong mga isda na nabubuhay sa tubig. O kaya dito, unang nilikha ang lahat ng bagay na nabuhay sa tubig bago ang mga tao, bago ang mga hayop. Ito muna dahil kailangan punuin ito para sa kapakanan ng mga tao na sa kanyang paglikha. Ito sa ika-5 araw, nilikha niya ang lahat ng bagay na nabuhay sa tubig at ang lahat ng ibon sa himpapawid. Una rin nilikha ang mga ibon sa himpapawid para dumami ito ng dumami at pag dating ng tao ay sapat na para sa pangailangan ng tao. At sa ika-6 na araw, let the earth produce all kinds of animals, domesticated and wild, small and big. At sa kahulihan ay nilikha ng Diyos ang tao. Sa 6th day pa lang nilikha na ng Diyos ang tao. Kung kaya ito na yun ang 6 na araw, ang 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th day. Sa 6th day, nilikha na ng Diyos ang tao. Kaya ito ang day structure, ito naman ang chronology of time structure. Ito naman ang structure ng universe. Ika-6 na araw, ito ang nabuo. Itong part na ito, itong 6th day, ADD, Anno Domini di Domini, or the days of the Lord of Lords. Dito, ang Diyos pa lang ang gumagawa ng lahat ng bagay. Siya na mag-isa dito sa buong sanlibutan. At dito na sa huling araw ng ika-6 na araw, sa kanyang araw ito. So dito sa 6th day, ito may kasama na siya. Sabi niya, ating lalangin ang tao ayon sa ating wangis. Sa Genesis chapter 1 verses 26 to 27. Umpisa ang bilang dito na sa 7th day. Dahil matapos ang lahat ng bagay, ang Diyos ay nagpahinga na sa ika-7 araw. Ang ika-7 araw ay katumbasin to ng 1,000 years sa tao. 7th day, buong 7th day. Nagpahinga ng Diyos dito. Kumbaga, nagpahinga na siya na ang lahat ng gawain dito ay tinapos na. Kung mayroon man siyang ibang ginagawa pa rin niya ito. Dito lang siya nagpahinga. Dahil lahat, gawa na lahat. Dito sa 1st to 6th day. O kaya dito sa 7th day, meron siyang pinagkatiwalaan dito na mamahala dito sa mundo. Kung sino man ito maraming mababasa dito sa mga banal na kasulatan kung sino ito, ang pinagkatiwalaan niya. Hanggang sa 10th day. So 4,000 years. Ito tinatawag na BC. Before Christ, mayroong namahala dito na hindi si Kristo.
Ito lang ang time ni Kristo, ang AD, the year of the Lord. Itong 11th and 12th day. Dito lang si Jesus Christ. Dito sa BC, 4,000 years, katumbas ng 4,000 years, 4 na araw from 7th day, 8, 9, 10. Ito ay may namahala dito. Ang Diyos lang nakakaalam kung sino ang ang nilagay niya ditong namamahala. Inilang ko ang mga taon na nagmula ito sa 7th day. Nagsabi sa Genesis chapter 5 verse 3 to 5. Nung si Father Adam ay 130, sinilang si Father Seth. So dito sa 7th day ang 130. Kaya gumawa ito ang ginawa ko na pagkwenta. Sa una kong ginawa, ito yung buong 6th day. Ito yung buong 6th day. Ito yun. Ito lang yun. Ito. Ngayon, dumako na ako sa pagbibilang. Genesis chapter 5 verses 3 to 5. 130 is Father Adam is sinilang si Father Seth. 105 is Father Seth is sinilang si Father Enos. 90 is Father Enos sinilang si Father Kenan. So ito na diretso hanggang sa 182 si Father Lamik sinilang si Father Noah. Pag nagumpisa dito sa 7th day, so ang 130 ni Father Adam at namatay si Father Adam sa edad na 930. So lumalampas na sa first 1,000 years dito na sa 8th day. Lampas na siya dito. Ito lang ang first 1,000 years or 7th day. So lumalampas na kung ito ang pagbabasihan. Gumawa ako ng adjustment. Ang 130 ay nilagay ko dito magmula sa 7th day. Ito yung starting point. Dahil ito yung first day, second day, third, fourth, fifth, and sixth day. Dito nilikha ng Diyos ang tao dito sa last part of 6th day. O kaya ang next na structure dito ay ang 7th day. Ito ang 7th day. So dito, dahil meron akong nagawa dito, ito ay nung natapos ko ang paggawa hanggang sa 10th day. Ito ay 4,100 years. Katumbas to ng 1 AD. Ang pang 4,100 dito pumapatak sa 1 AD. Sa mga kwintada, lahat. Gumawa ko ng adjustment dito. Ang 130, dahil ang 6th day, ito sa 7th day, ang sinabi din sa 6th day, nilikha na ng Diyos ang tao. O kaya hindi na ito. Kaya dito sa 6th day, ang ginawa ko ang 130 dito sa 6th day. So, halimbawa ito yung 6th day. Ang 130 ay dito mag-umpisa sa 870 dahil ang 6th day ay 1,000 years. Sa 870 to 1,000, ito yung 130. Okay, ito yung 130. So dito mag-umpisa ang bilang, ito sa 7th day. 105 si Father Seth, sinilang si Father Enos. Dahil ang 130 ni Father Adam ay dito na. 90 si Father Enos, sinilang si Father Kenan. Hanggang sa diretso na ito. Ang namatay si Father Adam sa edad na 930. Ang 930 dito pumapatak sa itong part na ito, ang 930. So nandito lang pasok siya sa 7th day o first 1,000 years. Nung binilang ko diretso na ito hanggang 180, ang bilang niya ay 3,970. Ang 180, meron siyang 30 years na gap para dumating dito sa 180. Ito ang pangatlong adjustment. Kaya dito sa structure ito, halimbawa ito yung 6th day. Ang 100, dito ko nilagay sa 900 dahil ang 130 nilagay ko dito sa 870. 900 to 1,000, ito yung 100. Ito na yun, ang 100. Ito na yun ang 100. So 100 and then 30. So 130 is Father Adam, sinilang si Father Seth. Ang 30, dito siya nag-umpisa sa 7th day. Kung kaya, nung binilang ko na ito yung diniretso ng bilang. Ang 180, ito ay katumbas to ng 4,000 years. So sinasalo 1 to 4,000, kaya nagbilang dito nag-umpisa ang bilang sa 30 ni Father Adam, sinilang si Father Seth, so 130. Ang 100 ni Father Adam ay hindi nabibilangin dito sa 7th day dahil buo na ang 6th day. Dito na nabibilang ang 100 ni Father Adam, bagkos ang 30 ni Father Adam dito sa 7th day at namatay siya dito sa edad na 930. Dito lang ang 930 sa taong 960. Dahil sa
Ang 9:30 nag-umpisa dito kung nagkaroon na ng pagsilang ng tao. Si Father Seth ay isinilang. So dito nag-umpisa ang bilang. 105 si Father Seth, isinilang si Father Enos. 90 si Father Enos, isinilang si Father Kinan. Kung ito na ang bilang, nag-umpisa dito sa 30 muna. So nagbilang ng 9:30. Ang 9:30 plus 30 is 960. Ang magmula ng 7th day, ang mga taon ni Father Adam ay 960. Ngunit namatay siya sa taong 930 dahil ang bilang ay nagmula dito sa 30. 30 muna bago magbilang ng 930. So, 930 plus 30 is 960. At mayroon pa siyang 100 dito sa 6th day. Kung kaya ang kanyang buong mga araw ay 1060 years. Kaya ito yun ang pangatlong bilang ko. Kung kaya ang from 1 to dito magbisa sa after 30, 1 to 4,000, ito yung 180. Sinasalo siya dito ng 180. At ang 182, sa taong kasalukuyan, ito na yun ang diretsong bilang na hanggang 2023. Kung kaya ito na ang ginamit kong bilang, itong structure na ito. Kung kaya ito na ang bilang na ginamit ko, ito na yun ang 7th day. Ito ng 100 ni Father Adam ay nagumpisa dito sa 900 sa 6th day. To 1,000 ito yung 100 ni Father Adam. So meron siya ditong 30 na sa 7th day. Kung dito ang nagumpisa mga bilang lahat. O kaya nag 930 si Father Adam. Dito sa ang 930 ay dito. Ngunit plus 30 dahil meron siyang 30 dito is 960. Dito ang 960 ni Father Adam. 182 si Father Lamik, isinilang si Father Noah. Ang 182 ni Father Lamik ay pumapatak dito sa 956. Kung kaya isinilang dito si Father Noah sa 182, si Father Lamik. Pumapatak sa 956. Kung kaya from 956 to 1,000 is 44. Kung kaya dito may 44 si Father Noah. Sa 8th day, ito ang 8th day structure. Dito na magpo-focus ang 8th day structure. Dito meron na ditong 44 si Father Noah. Nag-umpisa ng 44, so meron 30. So meron na siyang 74. Plus 10 sa 84. At namatay si Father Enos sa edad na 905. Ancestors na lahat ito na. Namatay si Father Enos, namatay si Father Kinan sa edad na 19 sa 1135 year count. Namatay si Father Mahalalel hanggang sa nabuo ang namatay si Father Noah. Dito namatay si Father Noah sa taong 1906. Nabuo ang second 1,000 years or year 2000. Dito si Abraham ay 151 at si Isaac ay 51. Ang sumunod na structure ay ang 9th day structure. Ito ang 9th day structure. Ang third 1,000 years, pang 9,000 years ito sa kabuuan. Nag-umpisa dito sa 51 ni Isaac at 151 ni Abraham dahil 100 years ang pagitan nila sa Genesis chapter 21 verse 5. At ang 4th year and 2nd month ni Solomon, dito yun, ang huling, ang pang 480 years nung lumisan sila sa Ehipto, dito lang. Kaya kulang pa ng 19 years para mabuo ang 9th day structure. Kung kaya si Solomon ay namahalan ng 40 years. Kung kaya ang 19 nilagay ko dito para mabuo na ang 9,000 years or ang 9th day structure or 3,000 years mula na mag-umpisa ang bilang ng mga taon sa 7th day. Ang next na structure ito ay ang 10th day structure. Ang 10th day structure, so dahil Solomon ay namahala ng 40 years, 17 na lang niya ang bibilangin sa kasunod. Ito ang 10th day structure. So 17 na lang dahil Solomon ay 23. Nag-sealed na dito ang 3,000 sa 23 Solomon. So si Solomon ay namahala ng 40. So merong 17 na lang dito, 17 dito. At dito si Roboam ay namahala ng 17 after Solomon. After 17 ni Solomon, si Roboam ay 17. Si Abias, and then si Asa. Hanggang naman dito nabuo ito na ang mga kings of Israel ito. Mga kings of Israel hanggang sa nabuo ang 4,000 years sa ika-4 na araw na ayon sa pamaraan ng Diyos na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Pang-4 na araw sa pagbibilang ng mga taon sa tao, ngunit ito ay pang 10th day para sa Diyos dahil sa paglikha ng buong sanlibutan, nalikha sa 6 na araw. Ito'y
pang-apat na araw pa lang ito. So 6 plus 4 is 10th day. Ito yung pang 10th day. So dito na sa Lucas chapter 2 verses 1 and 2 na isinilang ang manunubos dito sa 4001 AD. At ang next structure niya ay ito naman ang 11th day. Ang next naman niya ay ang from 1000 to 2000. At ang huli, ito yung 23 years. Kung kayo meron pa lang tayong 2023. Ito yung chronology of time. Ito ipapakita ko ang chronology of time ayon sa mga banal na kasulatan na wala pang billions of years, million of years. Kung sa seconds and minutes, merong millions and billions. Ito sa first day of creation, ginilikha ng Diyos ang liwanag. Katumbas ito ng 1,000 years. Ang second day, nilikha ng Diyos ang dome or sky na mag-separate sa tubig sa baba at sa tubig sa taas. Another 1,000 years hanggang 6th day. So, 6,000 years lang ang sa 6th day. And then, from 7th day to 10th day, itong kulay green, another 1,000 years. Sa 8th day, 1,000 years, 9th day, 1,000 years, at sa 10th day is 1,000 years. Dito na ang count ng 4,000. 4,000, ito yung pagsilang ng manunubos. The end of BC, ang count niya ay 1 AD. At ang huli, ang 11th day, ito yung 11th day, katumbas ito ng 1,000 uli. At ang kasunod ay ang 12th day, katumbas ng 1,000 uli. Kung bibilangin natin every 1,000 years, ayon sa pamaraan ng Diyos, na 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Meron pa lang tayong 12th day, katumbas ito ng 12,000 years. At dahil sa meron tayong 23 years na lumalampas sa 2023, sa 12,023 pa lang tayo ngayon. From September 8, 2023. Ito lang muna ang ibabagi ko. Ang ADD, kung Anno Domini di Domini, itong Year of the Lord of Lords, at ang BC, before Christ, bago isinilang ang manunubos, merong pinagkatiwalaan ng Diyos dito na namahala dito sa mundo. Ngunit pagdating sa pagsilang ng manunubos sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang sabi doon, pinagkaloob na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at sa langit. Kung kaya dito, sa 34, nung muling mabuhay na ang Panginoon, siya na ang naghari dito sa sanlibutan ito, pati sa langit. Wala na ang unang pinagkatiwalaan ng Diyos. Siya na ang King of Kings, the Lord of Lords, dito hanggang sa kasalukuyan, naghari na ito sa langit ang Panginoong Hesus, Panginoong Hesus Kristo, at siya rin ang hari sa lupa. Ito yung chronology of time na ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8, na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Kung kaya, ang mga kasulatan mababasa ito sa Abraham chapter 3 verse 4. Ang context dito. Kung kaya, ang chronology of time from day 1 to day 6, ito yung paglikha ng buong sanlibutan. Nalikha ng buong sanlibutan at ang structure niya sa pagkalikha ng buong sanlibutan ay ito na siya. Nalikha ng buong sanlibutan sa ganitong structure. 6th day, dito nalikha na rin ang tao. Ito ang 7th day, sinundan ng 8th day, sinundan ng 9th day, at sinundan ng 10th day. Okay, ito lang ang bilang, ang chronology of time ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8, na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Meron pa lang tayong 12,023 years magmula ng likhain ng buong sanlibutan. Magkaiba ang bilang nito. Meron tayong tatlong panahon. Ang unang panahon, noong nilikhain ng buong sanlibutan, ito yung from day 1 to 6. So ito yung 6,000 years. At ang ikalawang panahon ay nagtapos na rin, ang BC, from 1,000 to 4,000 or 4,000 to 1 AD. Ito na yun. Nagtapos na rin. Kung dito lang tayo sa huling panahon. Ito na ang huling panahon, ang from 1 to 2023. Ito yung years to watch, ang 2030 to 34 ang years to watch, dahil sa ang sabi doon ng mabuhay na ang Panginoong Kristo sa taong 34 AD, dahil ang bilang ng mga taon ay nababatay sa kanyang pagsilang. So nabuhay siya sa 34 AD, nabuhay na maguli. At ang sabi na
Nung time na yon, si Satanas ang namahala dito sa mundo noong 4,000 years after 6th day. So 7th day nag-umpisa hanggang 10th day. Pinamahalaan ito ni Lucifer. At nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, ito yung mababasa sa Lucas chapter 4 verse 6. Ang sabi ng Diablo, ni Lucifer, na sambahin mo lang ako at ibigay ko lahat ng kapangyarihan. Ito'y ipinagkaloob sa akin. So paano na ipagkaloob sa kanya? Kaya dito nga siya ito'y siya ang pinagkatiwalaan ng Ama. Ito sa 4,000 years bago isinilang ang manunubos. O kaya nung pagkabuhay ng manunubos dito, ay si Lucifer ay ginapos na ito ng kadena ng anghel. 34 AD, paglipas na 1,000 taon, mababasa sa chapter 20 ng Revelation, ay paglipas na 1,000 taon, pawawalan muli si Satanas, ang Diablo noong unang panahon. So mula 34 to 1034, dating ng 1034, pinalabas siya doon sa bangin na walang hanggang ang lalim, at dito naman siya sa mundo para magtumukso uli o sino ang kanyang madala. Kung ang mga tao ba ay magpatuloy sa pananalig ng Panginoong Hesukristo, dahil nung dito na ang Panginoong Hesukristo ay isinilang na siya dito. Itinuro na ang lahat na patungo sa Ama, ang buhay na walang hanggan, na makilala ang iisa at tunay na Diyos at ang kanyang sinugo na si Hesukristo, at ibinigay ang makapangyarihang pangalan sa langit, sa lupa, sa silong, sa mga katuwid sa lupa. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa langit kundi ang pangalang Hesukristo. O kaya dito, ito lang ang years to watch, dahil meron 2023 lang tayo, at sa bilang ng mga taon ay nag-umpisa din dito sa 30. So bago ang lahat ng bilang, may 30 muna. O kaya ang 2000 ay dito pa lang sa 12th day. Sa 12th day, at ang 30 ito 2023 plus 7 is 2030. Dahil si Satanas ay pinakawala nung 1034. Mula 1034 hanggang 2030 to 34. Ito na ang nakikita ko dito sa Revelation chapter 20, na magkaroon ng, hindi ito pananakot, ito yung nakasulat sa mga banal na kasulatan sa Revelation chapter 20, na magkaroon ng malaking digmaan, mag-ipon-ipon ang dalawang panig. Pareha itong naniniwala sa Diyos, ngunit magkaiba ang pakay dito. Ang isa ay nais na siya ang kilanlin na pinuno, ngunit ang isa naman, ang kay Jesus, ay kailangan ang Ama ang mataas dito, na lahat ay kailangang sumamba sa Ama, Amang walang hanggan. So dito muna tatapusin ko ang lahat ng ito dito sa chronology of time from day 1 to day 12. Ito meron pa lang tayong 12,023. After 30 years, saka pa nagbilang ng 1 to 105 si Father Seth, hanggang sa makaabot dito sa 4,000. Or kung para makuha ang BC, ang 4,000 ay baliktad dito, galing sa taas from 1 AD. Lahat ng time sequences ibabawas. So simultaneous ang bawas from 1 to 4,000, dagdag sa year count, at sa BC naman from 4,000 to 1 AD. Ito sa BC from 4,000 minus hanggang 1 AD. Hanggang dito lang muna, sumayin niyo lahat ng pagpapalaan Diyos sa mas pangalan sa Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manubusan sa libutan. Amen at amen.